Subukan naman nating magluto ngayon ng seafood boil. Yan. Meron tayong nabili rito hipon. Yan, so bali kalahating kilo lang binili natin. At itong alimasag. Maglalagay rin pala tayo rito ng tahong. At syempre yung mais. Yan, so tadtarin muna natin yung mais natin kasi ito yung una nating papakuluan. Ito yung matagal na lumambot eh. So ganito nga pala tayo magtadtad ng mais. Yan, mas madali yan para wala na rin kalat-kalat. So yan, tusukin nyo lang. At yan, maihimay na kagad yan. At yan, magpapakulo lang tayo ng tubig rito na may pamintang buo. At lalagyan natin ng asin yan. Yan, dito natin papakuluan yung mga, ito, yung mais. At saka yung mga seafood natin. So hindi nga pala tayo maglalagay rito ng puset. Pero kung gusto niyo maglagay ng puset at iba pang mga lamang dagat, yan, syempre pwede yan. Hindi naman tatanggi yan pag nilagay mo na yan dyan eh. So hintay lang muna nating mamula-mula yung ating mga alimasag. At syempre pag kumatas na yung alimasag yan dyan, ayan, gagamitin natin yung sauce na yan mamaya. Yung pinagkatasan ng yung mga seafood natin. So yan, sunod na natin tong hipon. So hintay, madaling-madali lang tong hipon. Pag namula yan, ahon na yan. Hindi na natin pagtatagalin pa yan. Yan, ganyan lang kadali maluto yung hipon. Kung meron nga kayo diyang maraming budget lagyan nyo ng malalaking alimango. Yan, para mas masarap. Pati kung meron kayong makitang crayfish, yon. So yan yung mga pwedeng ilagay dyan. O kaya yung alupihang dagat. Pati na rin scallops. Yan, siyempre kung may makita kayo sa palengke, di ba? Ayan yung mga recommended na pwedeng ilagay. Siyempre dito sa ating seafood boil. So mas maraming seafood, siyempre mas masarap yun, di ba? So marami kang pagpipilian na ngangatain. Yan. So pinakulo na nga pala natin dito yung ating tahong. So yan, pinabuka lang natin yan at hangu-hanguin na natin. So itira muna natin dito yung ating mais kasi hindi pa ganong luto yung mais natin. Ito yung masarap isawsaw sa suka. Yan yung alimasag na ganyan. Sarap yan. Pero syempre gagawa muna tayo ng sauce. Wala tayo ng Cajun sauce kaya gagawa lang tayo ng sauce natin. So naglagay lang tayo dito ng sukal na pula. Yan, Spanish paprika na napadami. Ito yung pampaanghang natin na cayenne pepper. So yan, isang kutsara lang ilalagay natin. So i-mix-mix lang natin yan. So maglalagay rin tayo dito ng asin. Yan, so isang kutsara lang nilagay natin at paminta. Yan, mga tatlong kutsarita. Yan, so halu-haluin lang natin yan. Ayan yung ilalagay natin mamaya dito sa ating sauce. So naglagay tayo rito ng kalahating butter. Yan, siyempre mas maraming butter, mas masarap, di ba? Yan, tunawin lang muna natin at ilagay na natin yung bawang. So damihan na rin natin ng bawang para mas lasang lasa. So hintay lang natin itong mamula-mula. Sunod na natin dito yung sibuyas. So naglagay din nga pala tayo ng konting luya para pananggal dun sa lansa. At yan, i-mix na natin yung ating hinalong powder kanina. So yun, namumula na yung ating sauce. At kapag na-dissolve na yung mga powder, ilagay na natin or maglagay na tayo rito ng sabaw. Yung pinagpakuluan natin kanina, nandun kasi yung lasa ng mga seafoods, kaya ayun ang gagamitin natin. At syempre para pampalapot, naglagay tayo ng cornstarch at yung tubig na ginamit natin, yung sabaw pa rin para nandun yung lasa. So habang pinapakulo natin, maglalagay muna tayo rito ng isang buong sachet ng oyster sauce. Maya maya lang ilagay na rin natin yung dinisolve nating cornstarch. Yan. So para maging thick yung ating sauce, yan, parang naging paste. So ito yung gusto nating texture ng ating paste or ng sauce natin. So ilagay na rin natin dito yung mga pinakulo nating seafood kanina.
So hinati natin sa gitna yung ating alimasag. Maglalagay rin tayo rito ng onion leek at bell pepper. So ayan, at halu-haluin na lang natin to at pwede na tayong kumain. So ayan, at panoorin muna natin magmukbang yung mag-ate. Ayan, no? So ayan, kumakain muna sila bago pumasok, syempre. Thank you for rushing. Ang sarap!